kapag ang Marcos ang nagipit, sa Duterte kumakapit. O yan talaga daw ang senaryo ngayon mga kababayan dahil laglag na sa survey si Imee Marcos daw di umano mga kababayan Sa latest survey ng SWS, pang number 14 na si Imee Marcos mga kababayan. Spaghetti pababa, pababa ng pababa kasama ni Benhur Abalos at Tol Tolentino mga kababayan. Laglag na silang tatlo sa survey. Habang eto namang pambato ng PDP laban mga kababayan, unti-unting umaangat. At wag ka, December pa lang po iyan mga kababayan ha. Paano na lang ngayong solid na ang boto ng mga pro-Duterte mga kababayan. Kaya biglang nagdrama ang Imee Marcos na ito na ang sabi nga ni Panelo mga kababayan, namamangka sa dalawang ilog itong si Imee. Ngayon mga kababayan, pabida. Hearing dito, hearing doon. Defend dito daw sa mga Duterte, defend doon. Kunwari mga kababayan, umalis na sa Bagoong Pilipinas. Gayong laglag sa survey mga kababayan Ang kanyang trajectory ay spaghetti pababa, pababa ng pababa. Ngayon, nang bubudol naman. Panoorin niyo po ang sabi ni Panelo mga kababayan ha. Namangka siya sa dalawang ilog. Namangka sa dalawang ilog. Gusto niya kumuha ng boto sa Duterte, gusto niya rin kumuha ng boto sa Marcos. Ang ending mga kababayan, wala siyang nakuha ni isang boto sa magkabilang panig. Akala ba namin maraming Marcos supporters? Bakit hindi niyo maangat-angat si Imee Marcos? Naman niya kapatid niya, pero natakala pa siya na itaas ang kamay niya ng kapatid niya. Kaya nga no, kunwari mga kababayan, kunwari banat, pero grabe. Halika ngag, let's hold our hands together. Sama-sama tayong babangag muli. Smio. Senadora, kung gusto mo akong maniwala sa'yo, ang ginagawa mo, demanda mo. Talaga, idemanda mo, patalsikin mo via impeachment ang kapatid mo. Kung magawa mo yan, hindi ka pa rin namin iboboto. Yan lang ang kabayaran mo. Magbayad mo sa utang sa pambubudol sa amin. Ikaw mismo magdemanda ka sa mga polis na lumabang ng batas. Si Tore, ang sabi mo na parang pang ano lang daw, pang presinto lang. Kasuhan mo. Number 1. Number 2, kung talagang mali ang ginawa ng gobyerno ito at ang puno ng gobyerno ay yung kapatid, impeachment laban sa kapatid mo. Culpable violation of the Constitution. Sige, Imee, gawin mo yan. Now na. Tingnan natin mga kababayan. Dahil pointless ito mga kababayan Itong ginagawa ni Imee, pasikat dito. Wala lang magagawa mga kababayan. May ibabalik ba si Tatay Digong niyan? At nasaan ka, Imee Marcos, nung hinuli si PRRD? Tandang-tanda pa natin mga kababayan. Kinaumagahan pa yun Hindi pa nalipad si PRRD mga kababayan. In-interview si Imee, ano masasabi mo sa pagka-aresto ni Tatay Digong? Hindi pa siya nadala ng Netherlands ha? Ang sabi ng ni Imee ay, kawawa naman. Dapat, nung panahon na iyon, gumawa ka ng paraan. Nakaupo lang mga kababayan, nag-aabang kung anong susunod na pangyayari. Imposibleng hindi niya alam mga kababayan na tatangayin si PRRD papuntang ICC, di ba? Eto na. Nagpabida. Nagpabida. This is the timeline and we're happy to share it with you. In the meantime, I'd like to... Ano na naman kaululan yan? Ang lahat ng ito mga kababayan is pointless. Read the preliminary findings following last week's investigation and public hearing. Kahit pa sabihin mong mali talaga o mali, alam naman natin lahat na mali. And then what? Wala ka nang magagawa. Number 1, the Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the International Criminal Alam na namin yan. Bakit hindi mo yan sinabi sa iyong kapatid? Court. What was received was only a diffusion notice, not Diffusion verified notice. or approved by the Interpol Secretariat. No Yun nga. verification by the Interpol. Anong bago? Whether the request complied with Article 3 of their Constitution, forbidding Interpol from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. Under the terms of the diffusion notice, there was no obligation on the part of the Philippines to turn over former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC.
And then, anong ginawa mo, Aimee, nung panahon na hinuli si Tatay Digong? Wala, no? Wala man lang siyang action, mga kababayan, na powerful ito si Aimee, mga kababayan, dahil kapatid niya ang presidente. Kung andun sana sa Villamor Air Base itong si Aimee, posible pa siyang papasukin, mga kababayan. Dahil kapatid ko ang presidente, Absent any request for extradition or request for surrender. Ang nakakatawa pa, mga kababayan, ang pinagbasehan nila, yung Republic Act, mga kababayan, na the only basis sila na ipadala si PRRD doon, na pwede daw, may option daw na pwedeng isurrender. Ang hindi nila sinasabi, mga kababayan, na sa baba noon, mayroong sinabi na dapat pa rin dumaan sa korte. Binaypass nila iyon, mga kababayan. Under Article 92 of the Rome Statute, a provisional arrest is followed by a request for surrender. There is also no indication that the ICC even requested for the surrender of former president after his provisional arrest. There is likewise no indication that the ICC requested extradition after the arrest. Oo nga. Pwede bang mag-extradition ng kalahating araw? Kalahating araw lang po, mga kababayan. Less than 12 hours ata, di ba? Dumating si PRRD bandang alas 11. Tapos nilipad, alas 11 din ng gabi. Finally, the argument of Secretary of Justice Remulla is deeply flawed. Inasmuch as international humanitarian law. Oo. Ito pa si Remulla, mga kababayan, na ang sabi ni Atty. Topacio na parang apektado na daw ang utak sa iniinom na gamot. Yan na ang Department of Justice Secretary natin ngayon, mga kababayan. Parang injustice. Di ba? Customary law cannot apply. He is accused of crimes against humanity, not war crimes. IHL refers to war crimes. 43 nga lang ang tao, mga kababayan, na kanilang binintang na indirect daw na pinatsugi ni Duterte. For sure, mga kababayan. Bakit indirect yan? Dahil malamang yun sila Matobato, sila Cañas, sila daw ang aangkin siguro niyan, mga kababayan, na sila ang pumatay. Tapos naging state witness. Sige, mas mabuti. Kung si Matobato man lang, mga kababayan, at Las Cañas, mas mabuti. Alam na natin ang mga balahibo na sinungaling na yun Procedural administrative matters such as court processes do not become part of customary international law. IHL is international customary law, but the jurisdiction of ICC cannot be considered customary under IHL. The second finding, the Philippine government decided to assist the ICC. Matangos ang ilong ni Super Ate, mga kababayan. Legit ba ito? Legit. Ewan lang natin. To arrest the former president. The administration already started preparations prior to March 11. The PNP mobilized units on March 10. The National Security Advisor, Anyo, was already tracking the former president's camp. Si Anyo, mga kababayan, ang pambansang traidor na sabi ng mga Duterte supporters. For the arrest. Even before the ICC prosecutor applied for a warrant of arrest. So, pinagplanuhan talaga. So, anong pinagsasabi nung walang plano? Ano yan? Nangyari lang? Tapos, nangyari lang din na nag-prepare ng 7,000. Na mga pulis, mga kababayan. By key executive officials that the administration will cooperate if the ICC courses the request through Interpol to arrest the former president. Sige tingnan natin ito, mga kababayan, dahil palusot nila Interpol. Pinagbigyan ninyo ang Interpol na aresto si PRRD. Dahil ayaw daw nila, mga kababayan, na kung sila na naman daw ang mayroong kailangan sa Interpol, hindi daw sila pagbibigyan. Tapos ngayon gagamitin nila, mga kababayan, ang Interpol para di umano'y hulihin si Maharlika. Si Maharlika lang yan, Tingnan natin kung kaya ninyo. Maniniwala ba sa inyo ang Interpol? Walang pulis ang Interpol Ibig sabihin, kung aaresto si Maharlika doon sa USA, Pulis Amerika ang mag-aaresto sa kanya. Tingnan natin, bangag, kung kaya mo ba. Finally, the claim of the Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla that the supposed group... isa pa yung liar. Biglang cambio, mga kababayan, sa sinabi, no? Tapos, mayroon pang fake news na sinabi na 30,000 ang pinaggurgur daw ni Duterte. So, paano na daw ang hustisya sa 30,000 na iyon? Kaya, ginastify niya, mga kababayan, na hindi mabigyan ng due process si Tatay Digong at ilipad agad doon sa eroplano papuntang ICC. Was only based on rumor is incredible. This attempt to cover up what was already aired on media and what had already come to pass was an indication of a comprehensive plan to arrest the former president.
already being in place even before the date indicated in the Oh, ICC nagpasalamat na nga ang ICC sa kooperasyon. warrant of March 11. Pakinggan nyo yung report ni Maris Umali. Oh, in-interview yan ng spokesperson ng ICC. Finally, my third preliminary finding was that there were glaring violations of the rights of the former president. And then what, Amy? And then what? Ano ang iyong next step? Hanggang dyan lang yan mga kababayan. Kagaya ng kanyang mga hearing dati. Nagpa-hearing tungkol sa mga smuggling, agricultural smuggling daw mga kababayan. And then what? Walang nangyari. Isa na naman ito mga kababayan. Pautot na lang. Sabi nga ni Panelo, namamangka lang sa dalawang ilog mga kababayan dahil gusto ng boto. Dahil kung ang Marcos ang nagipit sa Duterte kumakapit, anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.